Magandang araw po sa lahat. So, ito po yung video reporting ng aming grupo. So, ang napunta po sa amin is Title 2, which is the contracts. So, in Chapter 1, which is the general provision. So, in Article 1305, so, a contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself, so with respect to the other, to give some things or to render some service. So, sinasabi ng Article 1305 na ang contract ay isang kasunduan or usapan ng dalawang tao na kung saan pareho silang pumapayag sa kanilang mga obligasyon. So, ibig sabihin, kapag nagkasundo kayo, halimbawa, ikaw ay nagbayad at ako naman ang gagawa ng serbisyo tulad ng pag-ayos ng bahay. So, yun po ay tinatawag na kontrata kasi nagkaroon kayo ng ugnayan or kasunduan sa isang gawain or usapan. So, what is the meaning of contract? So, ito ay usapan na may kasunduan na kailangan tuparin ng bawat isa. So, halimbawa na lang. So, halimbawa, galing ako sa school. So, pauwi na ako ng bahay pero wala akong sasakyan. So, nag-commute ako. So, ang kontrata doon is magbabayad ako sa driver ng pamasahe ko, and yung driver is ihahatid ako sa aming bahay. So, yun po yung tinatawag na contract. So, next po is contract and obligation distinguished. So, yung contract is actually one is the sources of obligations lang. So, yung obligation is mas broad. So, it is the legal tie or the relation that exists after a contract has been entered into. So, kung natatandaan ninyo nung discussion, nag-discuss si ma'am, yung sa part ng sources of obligation, so, isa doon is contract. Kasi pag nag-enter ka into a contract, malamang may obligation doon, hindi lang isa, pwedeng dalawa or pwedeng tatlo. Nakadepende kung ilang obligation ang napapaloob sa isang kontrata. But in an obligation, pwedeng mag-exist si obligation without a contract. So, example, kasi may mga obligation tayo which is nanggaling sa batas mismo. So, yung ibang sources ng obligation, it could be right. Kung naalala nyo, it could be by law. Second doon is contracts. And third is yung mga quasi-contract, quasi-delects, diba? So, meaning, can really be an obligation without a contract. But, there can be no contract na walang obligation. Kasi pag nag-enter ka nga ng contract, after nyan, magkakaroon na ng obligation. Depende kung anong napag-usapan doon sa contract. So, yun. So, proceed naman po tayo sa contract and agreements distinguish. So, let's distinguish contract from an agreement naman. So, contracts are actually an agreement, pero ito ay contract is enforceable through a legal proceedings. Kasi meron din namang mga agreement which cannot be enforced by action in court. So, example, if ever nagkaroon kayo ng agreements with your friends to meet up or have fun, manood ng sine or what. So, kahit anong agreements, that is still an agreement, but that is not a contract as defined by Article 1305. So, next po is classification of contracts. So, yung una po dyan, so yung number 1 po is according to name or designation. So, ibig sabihin nito, ang kontrata ay partikular na pangalan o uri na kinikilala ng batas. So, una dyan is nominate contracts. So, ang nominate contracts, ito ay ang kontrata na may tiyak na pangalan at sariling mga batas o patakaran. Halimbawa, yung mga kontrata ng mga bilihin, paupahan or sosyohan or partnership, yung mga boarding house. So, yun po yung ibig sabihin ng nominate contracts. So,
Pangalawa naman po is innominate contracts. Halimbawa, sa kasunduan na hindi nakasulat sa batas, pero napagkasunduan ng mga partido. So, sa madaling sabi, ang innominate ay walang pangalan pero legal kung napagkasunduan. So, yun po yung ibig sabihin ng innominate and nominate. So, number 2 is according to perfection. So, sabi dito, pwede din daw siyang consensual. So, ang consensual, ito ay perfected by mere consents. So, example, bininta mo yung sasakyan mo and pumayag. So, by consents, nagkaroon kayo ng kasunduan sa isang contracts. Next po is real contracts, perfected by delivery. Example, yung contracts ng deposit. So, yung contract ng deposit ng pledge o yung comodatum, kailangan i-deliver yung object para ma-perfect yung contract. So, next po is formal. Ito naman yung nangailangan ng special formalities para yung contract ay ma-perfect. So, example dito is donation. So, number 3 naman po is according to cost. So, pwede siyang onerous, gratuitous, or remunerative. So, ang onerous, when we say onerous, dapat meron siyang equivalent valuable consideration, dapat meron siyang intercharge or interchange. Ang gratuitous naman, kapag free, yung isang party ay walang matatanggap na hindi not perceive any equivalent prestation kasi nga for free. So, next naman is remunerative. So, when we say remunerative, ito naman ay pag yung prestation is given for a benefit or service that has been rendered previously. So, yun po yung ibig sabihin ng remunerative. So, number 4 is according to form. So, means tama o ayon sa tamang paraan ng paggawa ng kontrata. Kung kailan ba ito nakasulat or may pirma o may testigo, depende sa klase ng kasunduan. So, example, yung ibang contracts can just be verbal or sinasabing usap lang. Like buying food, nag-uusap lang sila para makabili ng food. Pero sa ibang mga contracts na kailangan pang may kasulatan o may kasulatan, katulad na lang ng pagbibenta ng lupa or ng bahay. So, yun po yung ibig sabihin ng according to form. So, number 5 naman po is according to obligatory force. So, ang obligatory force naman po, ito is kapag nagkasundo na ang parehong partido sa isang kontrata, sila ay obligadong sundin at tuparin ang kanilang mga kasunduan. Kasama rin dito ang mga responsibilidad o mga resulta na karaniwang inaasahan ng mga kontrata ayon sa batas, mabuting pananampalataya at mga nakasanayang gawi. So, yan po yung ibig sabihin ng obligatory force. So, next po is number 6, which is according to person obliged. So, in according to person obliged, meron pong dalawa, ang unilateral at bilateral. So, ang unilateral, ito ay isang tao or partido lamang ang may obligasyon. So, halimbawa, si A ay nangakong reregaluhan niya si B. So, ang obligasyon ay nasa tao lamang. So, si A ang may obligasyong magregalo kay B. So, si B naman ay walang ibang gagawin bilang kapalit. So, yun po ibig sabihin ng unilateral. So, ang bilateral naman po is pareho silang may obligasyon sa isa't isa. O pareho silang magbibigay ng obligasyon sa isa't isa. So, yun po ibig sabihin ng bilateral. So, number 7 po is according to risk. So, meron pong cumulative at aleatory. So, ang cumulative, ito ay lahat ng kondisyon or obligasyon ay kailangan maganap bago maging valid ang kontrata. So, yun po ibig sabihin ng cumulative.
Ang aleatory naman, ang obligasyon ay nakadepende sa isang hindi tiyak na pangyayari, kaya may kasamang panganib. So, yun po ibig sabihin ng aleatory. So, proceed po tayo sa number 8, which is according to liability. So, sa according to liability, mayroong unilateral. So, yun tulad pa na sinabi ko kanina, isang partido lamang ang may pananagutan o obligasyon sa isang tao or sa iyong nakausap. So, number 9, according to status. Meron pong tatlo, which is executory obligation, executed, or principal. So, sa executory obligation, ito ay ang obligasyon ay hindi pa ganap na natupad o hindi pa naisasagawa. So, yun po ibig sabihin ng executive obligation. So, ang executory rather. So, yun po ibig sabihin ng executory. So, ay ang executed naman, ito ay ang lahat ng bahagi. Executed naman ang lahat ng bahagi ng kontrata ay natupad na. So, lahat ng kontrata or lahat ng part ng mga kontrata ay fully finished na. So, yun po ibig sabihin ng executed obligation. Next po is principal obligation. So, ang principal obligation, ito ay ang mga pangunahing obligasyon sa isang kontrata or may sariling halaga sa kontrata. So, yun po ibig sabihin ng principal obligation. Number 10 is according to dependence of another contracts. Merong tatlo, the preparatory, accessory, and principal. So, ang preparatory, ito ay nagsisilbing paghahanda bago ang pangunahing kontrata. So, yun po yung ibig sabihin ng preparatory. Siya yung nagsisilbing preparation bago pa ang principal. So, next po is accessory. Ang accessory is nakadepende sa isang pangunahing kontrata at walang bisa kung walang principal obligation. So, sabi nga ni Ma'am nakaraan, hindi mag-work si accessory without the principal. But si principal, mag-work siya kahit wala si accessory. So, ang accessory naman ito is nakadepende lang siya kay principals. So, yun po yung ibig sabihin ng accessory. Ang principal naman po, ang principal obligation, ito ay ang pangunahing obligasyon ng mga partido na hindi nakasalalay sa ibang kontrata. So, kaya niyang siya lang ang gagawa. So, yun po ibig sabihin ng principal. So, proceed po tayo sa number 11. According to dependence of part of contracts to other parts. Ito ay ang mga obligasyon ay maaaring indivisible o divisible batay sa kung paano ang bahagi ng kontrata ay nauugnay o nakasalalay sa ibang bahagi. So, ang indivisible, hindi maaaring hatiin o gawing bahagi ng pagtupad or kailangang buo. So, indivisible, hindi siya maaaring hatiin or kailangan buo. So, ang divisible naman, maaaring hatiin at tuparin ng bawat bahagi ng obligasyon ng hiwalay. So, kung ang indivisible ay buo, kailangan buo siya, hindi siya pwedeng hatiin. Ang divisible naman is, pwede siyang hatiin at tuparin ang bawat bahagi ng obligasyon ng magkahiwalay. So, yun po ang ibig sabihin ng indivisible at divisible. Article 1306. So, sa Article 1306, ito yung malaya kayong gumawa ng kahit anong kontrata basta hindi ito labag sa batas, moralidad, or kaayusan ng lipunan. So, halimbawa, binayaran kita ng 10,000 pesos kapalit ng pag-aalaga ng hayop ko habang nasa ibang bansa ako. So,
Pwede ito dahil wala siyang nilalabag wala akong nilalabag sa batas o immoralidad. Pero kung babayaran kita ng 10,000 pesos para sirain ang negosyo ng kalaban ko, so ito po ay invalid kahit pareho silang pumayag dahil labag ito sa batas at public policy. Meaning of valid contract. So pag sinabing valid contracts, ito yung ang dalawang taong nagkakasundo sa isang kontrata nang walang nilalabag sa batas. So katulad ng halimbawa ko din kanina, yung binayaran kita ng 10,000 pesos kapalit ng pag-aalaga ng hayop ko habang nasa ibang bansa ako. So pwede yung maging valid contracts kasi wala kayong nilalabag sa batas o immoralidad. So yun po ibig sabihin ng valid contract. Next is freedom to contract. So, ang freedom to contract, ito yung may kalayaan sila na gumawa ng kontrata ayon sa napagkasunduan nila. Basta ito ay hindi ilabag sa batas at sa tama o mabuting asal sa lipunan. Halimbawa, si Ana at si Ben ay gumawa ng kontrata. Nagkasundo sila na uupa si Ben sa apartment ni Ana sa halagang 5,000 kada buwan. So dahil may freedom to contract sila, pwede nilang pag-usapan at ilagay sa kontrata ang mga kondisyon tulad ng bawal ang malakas na ingay sa gabi o bayad dapat kada ika-5 ng buwan. So yun po yung ibig sabihin ng freedom to contract. Next po is limitations on contractual stipulation. So ibig sabihin, ang freedom to contract ay may limitasyon. Dapat ayon sa batas, dapat hindi labag sa moralidad o dapat sa mabuting kaugalian. So, meron pong dalawa is law at police power. So, ang law, ito ang kontrata ay hindi pwedeng lumabag sa anumang umiiral na batas. Halimbawa, hindi maaaring gumawa ng kontrata na nag-uutos sa isang tao na gumawa ng krimen. Tulad ng kontratang magbibenta ng droga, kahit ito ay pinagkasunduan, ito ay walang bisa. So, dahil illegal or hindi magandang asal. So, pangalawa po is police power. So, ang police power, ito ang kapangyarihan ng gobyerno na magtakda ng mga batas at regulasyon para sa kapakanan ng publiko o ikakabuti ng marami, kahit maapektuhan ang kasunduan ng pribadong tao. Halimbawa, kung may kontrata ang isang negosyante na magtayo ng gusali sa isang lugar, pero idineklara ng gobyerno na ito ay danger zone. So, maaaring hindi matuloy ang kontrata dahil sa police power ng estado na protektahan ang publiko. So, yun po ibig sabihin ng police power. So, next po is Article 07. Innominate contracts shall be regulated by the stipulations of the parties, by the provisions of Title 1 and 2 of this book, by the rules governing the most analogous nominate contracts, and by the customs of the place. So, ang ibig sabihin po ng Article 1307, ang innominate contracts ay mga kasunduan na walang partikular na pangalan o hindi tinukoy sa batas. Hindi man ito nakasaad sa pangalan ng batas, sa batas, ito ay pinapayagan basta ito ay ayon sa pinagkasunduan ng dalawang panig or napagkasunduan ninyong dalawa, or mga general provision ng batas tungkol sa kontrata, mga batas na malapit o kalintulad na kontrata, or yung kultura o kaugalian ng lugar. Halimbawa, nagkasundo ang isang tao at isang magsasaka na ang bayad sa pagtatanim ay kalahati ng aanihin nilang gulay. So, wala itong specific name sa batas, kaya ito ay isang innominate contracts. Pero valid ito basta walang nilalabag sa batas. So, yun po yung ibig sabihin ng Article 1307. Article 1308. So, the contract must bind both contracting parties. Its validity or compliance cannot be left to the will of one of them. So, ang ibig sabihin, kapag may kontrata, parehong panig ang may obligasyon na sumunod, hindi pwedeng ang kapangyarihan o bisa ng kontrata ay depende lang sa kagustuhan ng isang panig. Kailangan ay may mutuality o pagkakapantay sa obligasyon at karapatan ng bawat isa. Halimbawa, hindi pwedeng gumawa ng kontrata na ganito ang kondisyon.
kapag gusto ko lang, saka kita babayaran. So, ito ay labag sa Article 1308 dahil hindi pantay ang obligasyon. Isa lang ang may control kung kailan susunod sa kasunduan. Yun po ang ibig sabihin ng Article 08. Good day, ma'am. My name is Vicente Rosadeño. Art 1309. The determination of the performance may be left to a third person whose decision shall not be binding until it has been made known to both contracting parties. Sabi dito, R1309, ang pagtukoy daw po sa pagganap ay maaaring iwan sa ikatlong tao, na ang decision ay hindi magiging binding hanggang ito ay naipapabatid sa parehong partido sa kontrata. Sa nakarang article po, sabi dito, hindi pwedeng iwan sa kagustuhan ng isang partido ang pagsunod sa kontrata, pero sa artikulong ito, pwedeng iwan sa ibang tao ang pagpapasaya at pagganap nito. R1310, hindi obligado ang pagpapasya kung ito ay malinaw na hindi makatarungan. Sa ganitong kaso, ang hukuman ay magpapasya kung ano ang makatarungan sa ilalim ng mga kalagayan. Yun lang po. Salamat. My name is Ariel Mina. Art 1311. Contract take effect only between the parties there assigned and heres except in case where the right and obligation arising from the contract are not transmissible by their nature or by stipulation or by provision. Sabi daw po dito sa Article 1311, ito po yung nagsasaad na ang mga kontrata ay may bisa sa pagitan ng mga partido na nagsasagawa ng mga ito. Ibig sabihin, ang bawat kasunduan na legal na ginagawa ay may epekto at dapat sundin ng mga partido. Ngunit kung may mga kondisyon o batas na walang bisa sa kontrata tulad ng di makatarungan o may mga illegal na termino, ito ay maaaring maging hindi wasto at hindi may Art 1312 in contract, creating real right third person who come into possession of the object of the contract are bound be subject to the provision of the mortgage law and the land registration law. Sabi daw po dito, ang Article 1312 ay nagpapaliwanag sa mga kontrata ay may bisa lamang sa pagitan ng mga partido na lumagdaong nagsasagawa ng kasunduan. Kung ang ahente ay kumakatawan sa isang tao at may pahintulot na magsagawa ng kontrata sa ngalan ng taong iyon. Pangalawa po, kung ang kontrata ay pabor sa isang ikatlong tao, siya ay may karapatan na maghabol para sa pagtupad ng isang kontrata. Pangatlo, kung ang isang tao ay gumagawa ng kontrata sa ngalan ng iba, ngunit ang taong iyon ay hindi pinagtibay ang kontrata, maaari ito yung mapawalang bisa. Article 1313. Creditors are protected in cases of contracts intended to defraud them. So, ibig sabihin, pinoprotektahan ng batas ang mga kreditor o pinagkakautangan laban sa mga kontrata na sinadya upang lokohin o dayain sila. Kung gumawa ang isang taong may utang ng kontrata para itago ang kanyang mga ari-arian o kayamanan upang hindi makasingil ang pinagkakautangan, pwedeng ipawalang bisa ng korte ang kontratang iyon. Halimbawa, si Ana ay may malaking utang kay Ben. Para hindi masingil, binenta niya kunwari ang kanyang bahay sa kaibigan niya. Pero peke lang ang bintahan. Pwede itong baliwalain ng korte dahil ito ay pandaraya sa kreditor. So yun po ang ibig sabihin ng Article 1313. Next po is Article 1314. Any third person who induces another to violate his contract shall be liable for damages to the other contracting party. So, kung may ibang tao or third party na nag-udyok o
inganyo sa inyong tao na labagin ang kanyang kontrata, siya ay may pananagutan sa datso o bayad pinsala. So halimbawa, may kontrata si Carla na magtrabaho bilang model ng isang kumpanya sa loob ng isang taon. Pinilit siya ni Diana si Diana isang third party na lumapit sa ibang kumpanya kahit alam niyang bawal ito ayon sa kontrata. So si Diana ay pwedeng managot sa danyos sa kumpanya na naiwan ni Carla. So yun po ang ibig sabihin ng Article 1314. Article 1315 discuss contract are perfected by more and mere consent. This perfected by mere consent example includes sale, lease, and agency that prices are bound by the agreement from the moment of consent. Article 1316. Real contracts such as deposit, pledge, and comodatum are not perfected until the delivery of the object of the obligation. So, hindi lahat ng kontrata ay nagiging ganap o perfected sa simpleng kasunduan lamang. Ayon sa Article 1316, may mga real contracts na nagiging ganap lamang kapag naibigay o naideliver na ang bagay na pinagkasunduan. Hindi sapat na nagkasundo lang sa salita o sa sulat. Kailangan maibigay mo na ang bagay para maging valid ang kontrata. Halimbawa ng real contract sa deposit. Halimbawa, inilagay mo ang pera mo sa bangko. Nagiging ganap ang kontrata ng deposit kapag naibigay mo na ang pera sa bangko. So yun po ang ibig sabihin ng deposit na sinasabi sa Article 1316. Everyone, I'm Madson Sujripa. I will discuss the Article 1317. No one can make a contract in the name of someone else unless they have permissions from the persons or the law allowed them to do so. If someone make a contract without proper authority, that contract is not valid unless the persons on whose behalf the contract was made approve it before the other party cancel it. Article 1317 that state a contract made by someone on behalf of another is unexposable unless the person on whose behalf the contract was made approves it before the other party cancel it. Essentially, unauthorized contracts are voidable unless ratified. Unauthorized contracts and generally unexportable, like a person is only bound by a contract they freely enter into. However, unauthorized contracts can be cured if it can be made valid if the persons on whose behalf the contract was made explicitly approves it. Ratifications. This ratification must be clear and ambiguous, and its effect apply retroactively to the moments and the contract was originally made. Simply letting time pass doesn't make an unauthorized
contracts valid. Thank you.